Okay, so good day po taong bayan and we're back for another video at ngayon po papag-usapan natin yung latest development sa ICI investigation tungkol sa mga flood control issues or anomalies, okay? Which is ito po yun, yung Discayas, yung mag-asawang Discayas po will no longer cooperate with ICI. Okay, so in summary po, yung nangyari dito is that nung tinanong daw yung mag-asawang Discaya, they decided to invoke their right against self-incrimination. Okay, so yan po yung summary. Pero before po tayo mag-start, klaruhin ko lang po sa inyong lahat, hindi po porket i-explain ko sa inyo tong mga legal principles na to na related sa mga ganitong criminal cases ay ibig sabihin pinoprotektahan ko yung mag-asawang Discaya, okay? Hindi po yun ganun. This is simply for educational and for awareness purposes kasi madami po sa inyong curious kung ano yung posibleng rason sa mga legal matters kaya naging ganito na po yung actions ng mag-asawang Discaya. Okay, so in other words po, this is a matter of public interest and ako po, since I am a lawyer, mukhang maganda naman na pag-usapan natin yung mga legal na bagay-bagay in relation to this issue. Okay, so hopefully klaro po tayo dyan. Ngayon, start po tayo sa discussion. So para po mas klaro tayo, magbibigay lang ako sa inyo ng mga brief background or brief facts po regarding the situation of the spouses Discaya so far in relation to the flood control issues. Okay? So yung pinakauna po dyan is ito po yun, yung nag-release po or gumawa sila ng affidavit kung saan may mga pinangalanan po silang congressman at mga DPWH personnel dun sa Senate Blue Ribbon hearing. So ito po yun, video ko po na to, diniscuss ko po yun siya dun. Okay? So kung gusto po nyo mapanood kung ano ba talaga yung affidavit, you may do so by clicking this video. So this was 1 month ago already. Okay, and then after po nito, alam natin, di ba, na natanggal si Senator Marcoleta as the chairperson of the Blue Ribbon Committee. Basically po, nagkaroon ng leadership change sa Senate kung saan tinanggal din si SP Cheese. Ito pala, yung next video ko lang din pala yun. Tinanggal si SP Cheese, pinalitan siya ni Senator Soto. Okay, and of course, since naging minority na po sila Senator Marcoleta, nagpalit din yung Blue Ribbon chair, which is yung naging si Senator Ping Lacson na. Okay, and then after po niyan, yung nangyari dyan, nagkaroon pa ulit ng mga Blue Ribbon hearings and then si Senator Marcoleta was pushing na maging state witness or mapasok po sa Witness Protection Program yung mag-asawang Discaya. Pero si Ombudsman Remulla, nung DOJ Secretary pa po siya nung panahon na to, kailangan daw or gusto niya dagdagan ng requirement na restitution daw muna before ma-admit yung mag-asawang Discaya. So kung gusto niyo po mapanood yung explanation ko dyan, meron din po akong video regarding that. So ito po yung naging next niyan. Until eventually po, di ba, nabalitaan din natin, nag-resign naman si Senator Ping Lacson as the Senate Blue Ribbon Chairman. Tapos nung nag-resign po siya, wala nang mga hearings na nag-undergo sa Blue Ribbon Committee. And then from the Blue Ribbon Committee po ngayon, yung nag-iimbestiga na lang talaga is yung Independent Commission, yung ICI. And from there po, ito na ngayon yung lumabas na ayaw na nga daw mag-cooperate ng mag-asawang Discaya sa ICI because now they are starting to invoke po their right against self-incrimination nung tinatanong po sila ng questions ng ICI. Okay? And yung pinakabagong development po after this is ito po, yung tungkol kay Senator Bongo. Although ito po hindi pa to verified, more on Maritesan pa lang po to, itong latter part yung tungkol kay Bongo. So yung mga Maritesan po ngayon na pinapag-usapan is yung mag-asawa daw pong Discaya ay ayaw mag-tell all kasi daw may involved daw si Senator Bongo. Yun yung mga sinasabi nila. Pero anyway po, ngayon na-explain ko na sa inyo yung possible reasons kaya nagbago na yung isip ng mag-asawang Discaya. And konting time out lang po tayo. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa YouTube ko kung nag-enjoy po kayo so far sa video or in any of my past videos po. And huwag niyo rin po kalimutan sana i-like itong video na to mismo. Okay, so anyway po, ngayon balik tayo. So yung reason number 1 po dyan is because of yung requirements para maging state witness. Okay, so of course, babalik po tayo niyan sa RA 6981. Ito po yung napag-usapan din natin nung kailan lang. And then pupunta po tayo sa Section 10. Yung nagbibigay po ng requirements kung paano maging state witness. Okay? So unang-una po, ang kailangan natin i-take note dito sa situation ng mag-asawang Discaya is itong letter C and letter E. Okay? So letter C po, there is no other direct evidence available for the proper prosecution of the offense committed. And yung reason po, kaya ito yung pinatake note ko sa inyo, itong no other direct evidence requirement is because alam nyo naman po siguro ngayon, ang dami nilang pumasok sa
Witness Protection Program. Okay? And I am sure lahat po yun sila gusto mag-apply as a state witness eventually kung magkaroon na talaga ng mga cases filed. Diba? So unang-una po sila Engineer Bryce Hernandez, sila Engineer JP Mendoza, pati si District Engineer Alcantara. Lahat din po yun sila, yung mga involved sa Bulacan issues ay pinasok din po sa Witness Protection Program kasama yung mag-asawang Diskaya. Kasi despite po di away ni Senator Marcoleta at former DOJ Secretary Remulla, eventually napasok din po yung mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. Pero yun nga po, yung dilemma dyan, since ang dami nilang Witness Protection Program na or under the Witness Protection Program, mawawala na tong requirement na no other direct evidence available. Kasi po kung yung lahat yun sila mag-testify and then yung mga testimony nila can already lead to a conviction dun sa pinaka-mastermind or dun sa most guilty, edi babagsak na po sila dito sa no other direct evidence available requirement, diba? So in other words po, ang point ko dito, if there is more than one individual na makakabigay po ng evidence in a criminal case kung saan yung evidence or yung testimony po na yun will result to a conviction of the mastermind, edi hindi po pwede yun na dalawa yung may ganun. Kasi nga, ang requirement ng letter C, no other direct evidence. Pero yun nga po, kung madami sila ngayon na nasa Witness Protection Program, babagsak silang lahat dito sa no other direct evidence. So in simpler terms po, ang mangyayari doon, kung lahat sila babagsak dito, edi lahat po sila makukulong kasama yung pinaka-mastermind. Okay? So yan po yung isang possible rason kaya ngayon nag-iingat na yung mag-asawang Diskaya. Okay? And then idagdag ko lang din po, alam din naman natin, 'di ba, na si Speaker Martin, si ex-Speaker Martin Romualdez ay fino-float around din ngayon as maging state witness din. So doon pa lang po makikita na natin na ang dami nilang posibleng nag-a-apply as a state witness assuming magtuloy-tuloy po talaga to in cases. So kung madami sila, mahirap na mag-qualify sila dito sa no other direct evidence requirement, 'di ba? So yan po yung sa tingin kong posibleng isang rason kaya nagiging ganito na yung actions ng mag-asawang Diskaya. Okay? So ngayon po punta naman tayo sa possible second reason. Ito pong second reason, tingin ko po mas interesting to dito sa first reason na in-explain ko. And yung pangalawang reason po is simply for protection po sa mag-asawang Diskaya. Okay? And the reason kaya ko po sinasabing for protection is because lahat po kasi ng sinasabi nila ngayon, lahat po ng ina-admit nila, lahat po ng sinasagot nila sa mga questions, sa investigation, lahat po yan pwede magamit against them later on kung hindi sila matanggap as a state witness. Okay? So para po mas klaro, i-visualize ko lang po sa inyo. 'Di ba yung pinakauna nilang admission is yung judicial affidavit nila kung saan may pinangalanan silang mga congressman at mga DPWH officials. Okay? So in that affidavit po, they admitted to committing either bribery or corruption of public officers. So the reason po, more or less, kaya nila ginawa yun, ito po based to dun sa mga congressional hearings. Ang sinabi po ng mag-asawang Diskaya in one of the congressional hearings is that mas gusto daw nila yung kalaban na lang nila is yung mga pinangalanan nila pero hindi po yung taong bayan daw. Ayaw daw nila maging kalaban yung taong bayan. Mas gusto na lang nila yung mga kurakot daw na politiko na pinangalanan nila. Yun daw yung mas prefer nila. So from that statement po ng mag-asawang Diskaya, pwede po natin isabihin or i-reasonably conclude na they did that out of good faith or meron silang good intent na mag-cooperate sa investigation po. And because they are cooperating po, they are more or less or most likely trying to be admitted into the state witness program. Okay? However, like what I stated, kung hindi po sila tanggapin sa state witness program eventually, ang mangyayari, lahat yun ng mga inadmit nila, pwede yun magamit against them in a case na ifa-file po laban sa kanila later on. Kasi unang-una, yung affidavit po na yun was made in writing, tapos it was also under oath po sila doon, nakanotaryo po yun. At dahil po doon sa mga compliance na nagawa ng mag-asawang Diskaya, yung affidavit po na yun, pwede po yung gamitin as an extrajudicial admission po nila to committing a certain crime. Okay? So again, i-rephrase ko lang po. The reason kaya ayaw na nila mag-cooperate ngayon kasi this is most likely for protection po sa kanila. Kasi lahat po ng sasabihin nila, isasagot nila, lahat ng aaminin nila. If it is put in writing, it is under oath, nakanotaryo, pwede po yun lahat gamitin against them in a case na eventually ifa-file po sa kanila. Okay? So yung number 2 is for protection po. Okay?
And as final remarks po, ang masasabi ko lang, kung ito pong mga actions ng mag-asawang Diskaya ngayon ay in-advise to sila ng abogado nila, kung ako po tatanungin, that is actually a good strategy po on the part of the lawyer. Kasi in criminal cases po, kung hindi ka na talaga makaiwas na makulong talaga yung kliyente mo, yung next goal mo po kasi niyan as the lawyer of the accused is pababain po as much as possible yung penalty, 'di ba? So kung tingin po ng abogado na mag-asawang Diskaya mukhang mataas yung chance makulong sila later on kung magkakasuhan talaga. So ang next na lang po niyang gawin, papababain niya as much as possible yung penalty or papakontiin niya as much as possible yung mga cases kung saan posibleng makonvict po yung akusado or kliyente niya. Okay? So again, this is a good defense strategy po kasi kung hindi na po talaga tayo makaiwas sa conviction or sa kulong, ang layunin na lang po is pababaan yung kulong, yung duration of ng kulong or pakontiin yung mga crimes kung saan mako-convict yung accused. And the reason po why I am explaining this kasi there are really cases na kahit na anong defend mo, kung very obvious yung evidence, very clear, hindi talaga na makaiwas sa kulong yung kliyente mo. So pag ganyan, pababain mo na lang para at least po yung maging imprisonment na isa-suffer ng client mo ay hindi magiging mahaba, 'di ba? Kasi yun po yung magiging trabaho mo talaga as a lawyer. Kung hindi tayo makaiwas sa kulong, pababain na lang po yung liability or duration of the imprisonment. Okay? So again, klaruhin ko lang po, hindi ko po to ine-explain para protektahan yung mag-asawang Diskaya. Ine-explain ko lang po kasi this is actually a very interesting development. And at least po, since I am explaining my point of view as a lawyer, as a practicing litigation lawyer po, magkaka-idea kayo kung ano ba yung mga defenses na yan sa mga criminal cases. Bakit biglang nag-i-invoke na ng right to remain silent, right against self-incrimination, and so on and so forth. Okay, so yan po yung mga most likely reasons niyan. It's either for protection, pababain yung penalties, or para makaiwas lang talaga from any potential liabilities. Okay, so hopefully klaro po yan.